Hello, hello mga inday, mga dudong. Why are you looking? Huh? I have to see who you're talking to. Oh, really? I'm talking to Auntie Kadayers. You know who are they? You see it, Dove? See it. Anchi horse. Auntie Horse. Daot ka dong. Game mo na mong anti-horse. Wala anti-horse na ta. Neron vlogger na ba ang lahat? Shout out. Wala day ang mga tao sa Pilipinas naging vlogger na lahat. Dahil sa chismis na malaki ang sahod. Hala, sige magpag-vlog na mo. Uy, pag-vlog na mo. Pag-YouTube mo. Di kabawi giday, di kabawi sa hago. Okay lang kung sa pagba-vlog ninyo is ang tinithink nyo is hindi pera, dahil okay lang yon. Pero kung tinithink nyo lagi dahil na pera na, di kabawi sa inyong bilar, sa inyong edit, sa inyong hago na mga gianticals. Ato lang pero ang ulo. So si Dudong naglain iyang tiyan, si My Loves. Naglain iyang tiyan kay parang may nakain siya kaninang hindi maganda or either kahapon. So ngayon kailangan niyang mag-bed rest. And then gusto kong kumain mga anticals kay nagutom na ako. Mainit na dito. Maganda yung ano dito. View kaso lang mainit. Try natin pababa yung nito dito. Baba natin ng konti. Para may matakpan yung araw dito ng konti. So, meron pa akong natira na ito siya dayo. Parang sodium ba? Para sa kanyang tiyan. So, ako lang ang kakain mga anticals kay si Dudong naglain ang iyang lawas. So, just only one. Yeah. Because his stomach is no good. Yeah. So, nagkaroon siya ng stomach problem. Buti na lang meron pa akong natirang para siyang energy drink ba na sodium. Yung pag sobrang kining sobrang nagbawas ka, then kailangan mo ng energy. So ano bang order natin for today's video? Mag-order tayo ng vegetables, nasi goreng, mee goreng. Pag nito dahil coffee kay naglain po dang ako ang skin. Tukar ako ang allergy. So, mga anticals, naka-order na ako ng mee goreng. Kumbaga, pansit canton dito sa kanila day. Sa atin pala. Kung sa atin yan, parang pansit canton siya na may vegetables. Hala, ang oras ngayon is alas 3 na siya day, hapon na. Tignan nyo, may aso-aso na sila doon sa harap ko. May nagpaaso na day. Maglakad tayo doon mamaya pag medyo landong na talaga. And hopefully walay magpaaso. And then tanungin ko si Dodong kung gusto ba niyang mag-motorbike. Mag-roaming around kami siguro doon bukas. Or pupunta tayo bukas sa yung sinabi niya na waterfalls or swimming pool. Yung sinabi niya. Kung ang weather maganda ba? Dahil kung ang weather hindi maganda, hindi yan siya alis day. Bahalag all day lang yan siya dyan. Ngayon kasi parang wala na kaming wala na mag-rest na ngayon sa amin ba kay trabaho niya tapos na din. Anyway, marami pala nagsasabi sa inyo mga auntie na bakit daw si Dodong dun sa
Sa man tagip-tip ng gawas. Bakit daw si Dodong dun sa resort? Bakit daw siya ang nagtrabaho? And then, ganito, ganyan. Ang daming, bakit mga Auntie Kels? And then, sabi pa nila doon, may nabasa akong isang comment na sabi pa ni Auntie na, baka hindi yan siya ang may-ari, baka trabahante lang yan, ganun. Hindi naman talaga kami yung may-ari. Dahil sinabi ko na nga sa, panoorin nyo kasi yung ibang vlog natin, ay, hindi na kami yung may-ari mga Auntie. Matagal, nabenta na yun ni Dudong, nabenta na yun ni Mr. So, pumunta lang kami doon kasi malapit yun sa airport, and then nagstay lang kami doon ng ilang days para makausap din ni Dodong yung bagong owner about sa kinontak niya kami kasi about sa atop ba sa roof. So kailangan nilang mag-meeting, and then kailangan niyang i-explain kung ano yung mga gagawin, ganito ganyan, kasi hindi niya alam mga Auntie Kels. Kasi as I said, bata pa siya. So, wala siya experience kaayo sa kining mga ganyang bagay. So, kaya, every time na may gusto siyang i-change or kailangang palitan, magkukontak talaga siya ni Dodong. So, alam niyo mga Auntie, masasabi ko lang sa inyo no na wag tayong mag-judge or maghusga kung hindi natin alam kung ano talaga yung buong kwento or buong dahilan na kung bakit, ganito, ganyan. May nagsabi pa doon na feeling daw kami pretender, dapat daw hindi na kami nagtrabaho doon dahil hindi na daw yun sa amin. Parang gano'n. I mean mga Auntie, hindi na, kasi tayo mga Pilipino mindset, akala kasi natin kung ano yung mga nakikita natin, ano yung mga feel natin na na-experience natin is yun na yung isabi sa ibang tao, pero hindi kasi yan yung situation kung ano yung iniisip nyo. Hindi kasi yung situation yan din yung situation ni Mr. at saka yung situation ng connection or basta connection ata tawag yun, kasi may connection pa kami so hindi yan yung nasa isip nyo na yung mga negative way na kung akala na sabi pa ang isa doon na feeling daw kami na may-ari, feeling kami dahil kami daw yung nagtatrabaho, dapat hindi na daw kami nangingialam. Dahil talagang hindi kami mangingialam dahil pag hindi kami sinasabihan o hindi kami pinapayagan sa kanyang mga suggestion. Pero yung nangyari kasi kay Dodong is pumayag yung may-ari, siya mismo yung nagsabi na gusto niyang tulungan daw sinabi niya, sabi niya na pwede ba na tulungan mo kami kung ano yung mga gagawin, kasi hindi nila kayang gawin at hindi nila alam, and then hindi niya alam kung baka matagalan siyang mag-hire ng mga tao na alam mo, like example, akyat sa lube dahil kailangan pa kasi niya magbayad ng mahal para may puputol lang ng mga puno. So sabi ni Dodong na siya na lang para madali ang iyang trabaho. So yun, kaya siya yung nag-offer na magputol ng mga kahoy na gusto niyang putulin. Kasi pagpunta namin doon mga Auntie, sabi niya kay Mr. Mr. Brian, gusto mo bang ito na puno na putulin na lang natin to kasi ganito ganyan. Nahirapan daw siyang anong tawag to, i-maintain ba, like example sa mga niyog makaniyog dahil like sa niyog, sabi pa ni Dodong na kung may lang daw siya, may mahabang time lang daw siya doon, siya yung magpuputol sa kining niyog para daw walang ma-damage na mga villa ba, mga rooms. Pero wala kasi kaming masyadong time, so sabi niya na sige lang, next time pag needed mo na talagang ipaputol, i-contact mo lang, manawag lang lagi. And then yung like example sa swimming pool, wala na kasi kaming time mga Auntie, so may mga kailangan din siyang help doon sa swimming pool kasi yun nga mga Auntie, si Dodong yung may alam sa yung kung saan yung mga bagay-bagay at yung kung ano yung mga ginagamit niya before para ma-maintain yung property. Parang ganun ba? Gets ba dyan? So, I think no, hindi ko na
wala na akong utang sa inyo na explanation kasi ayaw ko ding mag too much, alam niyo yung too much talking, too much explanation is hindi na naman sa amin yun, pero gusto ko lang i-clarify na hindi ko inangkin yun mga day, mga tekels. Hindi ko naman sinabi na amin talaga yun, no? In-explain ko lang sa inyo kasi before may nagsabi sa akin, sinungaling ka, wala naman yung ganito, ganyan, ganyan. Kasi hindi ko daw pinapakita. O ngayon, na pinapangita ko na sa inyo, sinabihan niyo naman ako na sinungaling dahil nangangkin ako ng result. Ay, hambot ninyo eh. Unsa naman ni day? Kaya minsan na masasabi ko na sa isip ko, next time hindi na lang talaga ako magsasabi ng kung ano-ano. Or hindi na lang talaga ako mag-share ng pabayaan ko na lang kayo dahil na kayo yung mag-wanderlust. Kasi kahit anong gawin mo talaga dito sa social media, no, as a pagba-vlogger or pagtatrabaho sa social media, dili jud day maski unsa mo perfect explain para maintindihan ka, hindi ka talaga nila maintindihan dahil hindi open yung mind nila para magiging maintindihan ka, parang ganun. Edits ako nana akong food. Ayan na yung sinabi ko sa inyo dahil na parang pansit canton lang to sa atin. Ayan. Yan, yummers. And then nag-rice ko. Siyempre, rice is life. Lisod sad, Pilipina ko. Punta doon si Dudong na to. Siguro naman. Kaunta karon, mamayang hapon na naman. Kain na naman tayo. Kasi may oras, alas 3 pa. So mamayang gabi mag-ano ako, chop suey. Meron silang chop suey dito. Nain. Hello mga auntie Kels. Ayan, gabi na day. Mag-inom muna ako ng aking gamot. Kaya baka makalimutan ko na naman to kagaya kahapon. So ayan. Sagutin natin yung tanong. My love, I have a question. Really? Because I don't know if she's a basher or she's just saying. Kasi she said that I'm a liar. You're a lawyer. Lawyer. That's the same thing. So She said that I lie because I said in the vlog last time when we are in Bangkok, listen carefully, Auntie Kadayers. I said to them that we have a car in Bangkok because they told me why we don't have a car in Thailand, why we only rent a motorbike. I said to them that we have a car before there, but you give it to your friends. yeah. Because you couldn't send that to Philippines because it's so expensive because they have to move the, you know, the steering. Import taxes And the whatever, import, yeah. and it's so complicated. And then we're not gonna stay longer in Bangkok in that time. And then she said that I'm a liar. That I told in the vlog that you give the car to your friend for free. Yeah. Is that a lie or true? No, it's true. Yeah, it's true. Oh my God, mga Auntie Kels.
Bakit naman ako magsasabi sa ganyang mga confidential words na ganyan, lalo na sa kaibigan or friends for my husband na hindi totoo? Kasi mga antikel, some of his friends in Thailand or in Europe, they're watching in our vlog. So it's not really nice to say that my husband give the car to his friend and then it's not true. Do you agree? Yeah, but it is true. Yeah, I said that. I said, I just want them to hear that you confirm that it's true. But there's a reason why we give that for free, because we did try to bring the car in Bangkok, to sell it, and then it's really hard to sell, and we don't No, have. we didn't have time enough. We had only a few days because we used the car in Bangkok. We had only a few days to sell it before we had to leave back to Europe. Yeah, and we only have 1 month visa, and then the visa is gonna run out, so we don't have choice. We give that to his really close friends. Hindi naman friends na, it's just on the road friend. So it's true. Now you can sleep. Di mga antikels, totoo yung sinabi ko. Pero may kasi yun, may reason. And of course we did a lot of yung back and forth thinking before that month na we decided. And then we did really decided kasi yung friend niya is malapit lang sa Bangkok, so siya din nag-help out sa amin na ma-save yung car ba, kung kaysa ma-sell lang sa maliit na presyo. So at least na-save yung car, nagamit ng kanyang friends, and then kumbaga pahalagahan pa ba. So yun, kaso nga lang hindi namin mahiram kay yung car is nasa Bangkok, tapos nasa Phuket kasi kami, so ang layo na niya dahil. So para kay Habi, na din yun, kumbaga gift na din niya yun sa kanyang friends ba. Kasi sobrang close din nila mga antikels, hindi yung ganyan yung asawa ko mga auntie kahit gaano pa yan sa kanya, basta sobrang close friends talaga niya, willing siyang mag-help out. Yan lang yung downside sa kanya. So yun yung sagot ko. Nabasa ko. Sus dayo, hindi ka nag-comment dayo, wala tayong content for today's video. Uy, gusto ko magpa-massage. Massage ako dayo dun sa baba. My love, you think I'm gonna do the massage down there? Huh? Eat the banana, my love, eh? Eat the banana ba? Just don't think it's banana. Wala. I do the massage down there. What you think? Magpa-massage ako dayo dun sa I do the massage down there. I go there. Magtanong tayo kung meron pa ba silang massage. Hello, can you still do the massage? Yeah? Or what time is the last? Yeah. If it's still okay, or if it's not, then I can wait for tomorrow. Wait, sikip. Ano natin kung anong oras na kaya? Malapit na alas 7. So, ay, ang moon. So, darating daw yung masahista ng 20 minutes. Pero 15 minutes lang daw yung available. So, 15 minutes lang tayo. Full body massage. Kasi parang sumasakit yung mga kalikuran ko dahil na wala naman akong ginagawa. Kalimot kong charge sa akong cellphone. Mag-work tana ako niya. Ay, na lang ako si Habi.
Wait. So, ayan mga auntie, sunset na. So, doon tayo mag-wait sa massage area. Kasi gusto ko dito pa-massage. Ayan. Wow, sunset ba? Ay, sunset. Daming tubig, oh. Bitaw mga auntie, oy. But anyway, yung comment kanina ni Auntie Kadayers, thank you very much sa yung comment. Kasi may content tayo. Hindi ako nagalit. Ay, nag-explain lang ako. Kasi, nakalimutan ko din doon kung nakalimutan ko din i-explain sa inyo mga auntie. Yung details. Kasi I think nag-film ako noon. Naglalakad kami. Then nakalimutan ko din kung baga i-confirm kay asawa ba na yon, totoo yon. Ay, meron akong pagsisisi actually. Nagsisi ako na ganito ganyan kasi hindi dapat sinend na lang namin dun sa Pilipinas, pero may downside din ako mga inday kay sabi ko sa isip ko dahil kung ginawa pa siguro namin yon baka malaki pa yung problema. So kaya nga ang ng aking asawa is binilhan na lang niya kami ng sasakyan doon sa Pilipinas. Ay, kahangak ba ano? Subidaon, oy. Kaya nga binilhan kami ng sasakyan yung pang working car ba doon sa Pilipinas. Pero yun nga, hindi siya pang private car, pang working car siya. So yun yung nangyayari. Ayun, dito tayo. Madilim siya pero hayag ka siya sa akong camera, oh. Ang dilim niya, day. As in. Dito tayo. Yan yung view natin. Para ma-relax ako, day. Para mabawasan yung pagka-ano ko. Para mabawasan yung pagka overthinking ko ngayon. Ay, na-overthink na po ko dahil kay si Dodong naglain iyang tiyan. Mag-uul ko pag masakit na siya, day. Mag-alala talaga ako pag si asawa na yung magkasakit kay feeling ko kasi kanang sa tawag kining parang wala kaming magawa baga. Hello mga inday, mga Dodong. Good morning mga auntie girls. Finally medyo okay na si Dodong. Kagabi murag siguro ka 100 times siguro siya nagbalik-balik sa kuan. Lagi pataka man ko na siya onday. Good morning everybody. Beautiful view. Ay, ang aga naman nilang nagtrabaho sa farm, day, oh. Ang aga nilang nag-work sa farm. Breakfast na namin mga auntie girls. Yung isa, oh. Nagluya pa, day. Nag-recommend sila papaya daw, papaya juice. Hello, huy, grabe naman yung mapaitom, day, oy. Ang itim ko na, day. Very itim. Labas tayo, punta tayo dun sa harap o sa may coffee shop. Kasi meron silang aircon. So maki-aircon tayo doon. Dalhin ko na lang tong dalawang phone ko. In case gusto natin magtrabaho doon. At malabo yan, day. Let's go. Ay, kainit, day, eh. Kahit nag-shower na ako, ang init pa din. Unang dili na ko feel mangarti, uy, ginoo ko maratag. Sticky kay taday. Sticky ta kaayo maratag suman.
Sana yung sunglasses natin. Ito lang yung hinahiwi man hiday. Parang hiwi siya zay. Ito lang yung susuotin natin. Vlog. Vlog na vlog. Yung isa medyo okay na siya. Sabi niya. Oh, grabe kainit, day. Parang managhiwi niya akong sunglasses, eh. Ay, nako. We go to... no. No, it's okay. Thank you. What? Seen you? Yeah. Punta tayo dyan sa harap. Oh, nobody outside. Also fit well together, these two pieces. Yeah. Magpa-aircon ta dahil. Hello. Oh. Cheers mga Zay, coffee. Kay Dodong hot. Ang grabing hot ngayon tapos nag-hot coffee. So, ayan, nag-walking si Dodong Day. Hindi ako sumama sa kanya. Dito lang ako magantay kay... Actually, kaya akong mag-walking pero ayaw kong pilitin yung sarili ko ngayon kasi wala akong gamot na mga yung pangpaano sa aking walk. So, ayaw kong i-force yung sarili ko. I mean, kaya ko man pero ayaw kong ubusin yung energy ko, Day. Kaya basig kalitra tagkahagba. So, antayin. Ano kasi siya? Okay ning hill ba? Okay lang sana kung flat. Mamayang hapon, mag-walking kami doon sa kabila para maramano talaga siya. Sobrang ano kasi niya, kining super hill. Tignan nyo yung kanal dito, oh. From the river. Ito yung nakaganda talaga dito, Day. Yung ang sarap pakinggan yung mga ganito ba. May mga water sa gilid-gilid. Ito naman to. Oh. Kala nyo siguro na hindi ko siya aantayin. Antayin kita dong, oy. Si tatay, oh. Nag-walking si tatay. Hello. Salamat siya. Ya, selamat siang. Sorry. Ataka. Salamat. Sorry, day. Sorry, afternoon. Dapat dapat matuto ako ng magbalinis.
I told to the old man. Salamat siyang. And then I think he said no, it's salamat, sorry. Old man. Aming tubig, oh. I want to eat now. It's so clear. Huh? Is your stomach okay? Yeah, I'm surprised it's not too much. Okay. It stopped rumbling. It stopped rumbling. You're where I belong. You're where I belong. With you by my side.